Ngayon aalis tayo. Punta tayo dun sa Guanzon. Kasi balita ako may ano daw dun eh. May bagong motor. Bagong motor daw dun na ang tawag dito, yung Yamaha version 3. So puntahan lang natin para makita nyo rin. Gamit natin ang ating Winner X. Boss Motovlog. So, alas 4 na. Kailangan mapuntahan na agad natin yon kasi baka magsara na yung Guanzon. Ang nagustuhan ko dito sa Winner X mga boss, ano siya, malakas yung overtaking power niya. Saktong sakto siya dito sa atin sa Pilipinas talaga eh. Ayos na ayos siya sa mga singitan, hindi ka mag-aalangan. Saka syempre pride of ownership, Honda kasi ito eh. Tapos 150cc pa. Dito ramdam mo talaga yung power niya. Kaibahan niya sa mga 125, malaking difference. Bukod sa 150 to, double overhead cam. Ano pa to? Liquid cooled. 4 valves. Yan, 4 valves. 4 valves siya kaya ano, malakas, maganda yung ano niya. Power, maganda yung power deliverance. Kagaya niya, naka third gear ako. Pag nagpapalit ako ng gearings, smooth lang din. Ayan o, smooth lang, napaka basic. Tapos yung posisyon, syempre maganda yung riding triangle natin dito. Hindi ako subsob, relax lang, ayan, relax lang. Tapos yung upuan niya, medyo manipis yung upuan, pero yung tigas naman niya, nasasalukan niya kahit medyo may mga bumpy roads, no? Hintayin nyo mga boss yung long ride natin. Yung long ride ko, tapos bigyan ko kayo ng impression. Bigyan ko kayo ng ride impression pagka na long ride natin. Hindi na natin kung sasakit ba yung likod natin o sasakit yung kamay natin kakakambyo, no? Hindi na ako nagsuot ng gloves kasi ano eh, ito lang naman yun eh, malapit lang. Ayan, SM Bacoor na tayo. Grabe no, ayaw nila, marami siguro silang pangbayad sa ano pag nahuli. Hindi sila nag-helmet eh. Ano rin yan, nasa 500 din yan. Dati nahuli ako walang helmet, 500 eh. Ewan ko lang ngayon. Hop. Ayan, medyo paho no, pero malakas pa rin no. Lakas pa rin siya. Nung dumating sa akin to, ano, may idea ako sa paggamit ng cambio pero hindi na ako gumagamit ng di-cambio lalo na 6 speed. Kaya nang dumating sa akin to, siguro mga ilang oras iniikot-ikot ko siya. Pinamiliarize ko pa ipagpalit-palit ng mga gearings kasi matagal na nga akong ginagamit. So madali lang siya maggamay mga bossing, lalo na halimbawa zero knowledge ka sa paggamit ng cambio. Hindi ka mahihirapan dito sa Winner X, napakadali niyang gamitin kasi nga dahil sa gearings niya madali yung palitan. Tapos isa pa sa maganda, madaling hanapin yung cambio, no? Ang cambio po kasi nito nasa pagitan ng gear 1 at gear 2. So doon sa gitna na yon, diba, nasa second gear ka, ang gagawin mo, ibababa mo siya, downshift mo para makuha mo yung gitna. Kung nasa first gear ka naman, i-upshift mo siya, iaangat mo para makuha mo yung gitna. Hindi mo ito todo angat ha. Kung pagkakalahati lang, dun mo lang ipupwesto sa pagitan ng 1 and 2. Yon. Dati kasi nalilito ako dyan eh. Nasaan yung neutral nitong di-cambio. Pero awa naman ng Diyos, nakuha naman natin agad. Pupuntahan natin na Aerox mga bossing. Ito na yung third version na to mga boss. Third version na to. At ang alam ko, na to eh, kumbaga 4 na taon na rin yata. Siguro huling release ng version ng Aerox 2021 pa. Hindi ako nagkakamali. Matagal din, no? Matagal din natulog yung version bago mapalitan, Pero meron na rin silang turbo mga bossing, no? Pero tawag lang yun, hindi naman talaga turbo na kagaya ng sasakyan, turbo engine, hindi po
Tinawag lang siyang turbo dahil sa kakaibang power na ibinibigay nung Y-shift, no? Dahil dun sa Y-shift na yon, nagkakaroon siya ng acceleration power o kaya naman deceleration power pagka sineset mo siya sa gear shifting niya. Dahil yun nanggagawa yun ng YECVT. YECVT ang gumagawa ng dahil sa electronic control ng Yamaha. So marami lang namang problema, marami lang nag-iisip baka daw sirain, lalo na pagka nalutong sa baha. Siyempre ang makina ng Yamaha Aerox, kahit yung mga ibang mga scooter, nasa ibaba po yan eh. Nasa baba, mababa yung pwesto ng makina, kumbaga prone siya sa moist. Pero syempre pag may budget ka naman, ay kukuha ka talaga. Ay, ang ganda eh. Nakita ko, napanood ko yung video sa ibang mga nag-vlog, maganda siya. Tapos na-vlog ko na yung na-vlog ko na yung isa, yung turbo version o yung special version na tinatawag, yung pinaka top of the line. Ang gusto ko lang makita yung yung standard version, yung Dibola pa. Ito yung Dibola pa. O, mas mura-mura to, 129,000 sa Guanzon. Ayan, imos na tayo, malapit-lapit na rin tayo mga boss. Kung mataas yung motor, siya eh, siga siya eh. Siga yung motor eh. Nagiging siga yung may-ari eh. Mataas kasi yung motor na to. 17 mga gulong nito, mas mataas ko sa mga automatic. Mas mataas siya sa click. Kahit sa Raider, pagka nakasalubong nito yung Raider, akala ko big bike yung dala eh. Dala ko eh. Kasi mas makapal yung gulong nito. Grabe yung na ito. Grabe yung lakas nito. Pag hinihingi mo yung power, binibigay niya agad. Kumbaga yung bilis na gusto ko, namimit niya. Nakikita sila doon. Maganda dito sa mataas na motor, mahaba yung kita mo kaysa doon sa maliliit. Kumbaga mabilis yung makakapag-adjust sa sitwasyon. Gaya yan, kitang-kita mo hanggang doon, mga ilang sasakyan yun, 7. Kita mo na agad sila kasi mataas tong motor. Nasa Guanzon na tayo, malapit na. Sana nandun pa yung motor. Dun sa tapat niya na Yamaha, wala dun eh. Tumingin ako dun, nakaraan, wala eh. Sa Guanzon meron. Lakas naman ng Guanzon sa Yamaha. Yahoo! Eto na! Guanzon, nandyan ba?
ganda talaga ng Winner X. Ano pala? Aerox pala. Winner X tuloy. Winner X kasi ginagamit ko ngayon Pero ang ganda talaga ng version 3 ngayon, no? Kumbaga, nagandahan tayo sa 1, 2. Pero yung 3, may dating siya na siya lang Pero pag nakita mo siya, alam mo, Aerox pa rin. Diba? Dahil nga sa mga side pairings, yung tambucho, yung tindig niya, Aerox na Aerox pa rin talaga. Itong kulay na to na standard version mga bossing, meron pang isang kulay yung baby blue. Wala na, yun sana yung bibidyohan ko. Pero maganda rin to mga boss, no? Meron siyang touch of cyan sa mga gilid-gilid niya. At yung headlight assembly, ibang-iba na, no? Hating-hati siya, split type siya. At sa cockpit, napakaganda mga bossing, no? Digital na po yan. Yun nga lang, ito standard version, wala tayong mga gear shifting. Hindi to yung hindi ito yung turbo na kung tawagin nila, turbo engine, hindi po kumbaga yung sa SP edition yon kung tawagin turbo, Aerox turbo, pero kung tutusin wala talagang turbo yon. Pero ito yung conventional pa, ito yung Debola pa rin mga bossing, no? Kung ano yung version 2, version 1, same pa rin ng CVT yan, at pinapagana pa rin to ng bola. Yun nga lang yung special edition, YE CVT naman na nagpapagana nun. Kumbaga, Yamaha Electronic CVT na yon. May 3 riding modes yung special edition mga bossing. Pero dito wala na yon, no? Kumbaga, gas and go ka lang dito, napaka basic. Pero kuha mo pa rin yung tindig, yung angas ng version 3. Ayos na rin. Tapos yung compartment, ayan, malaki pa rin, ganun pa rin. Siyempre yung baterya nandyan. Yung upuan, single toned lang. Sa top view makikita mo yung napakaganda at elegante. At the same time, sporty, maangas yung dating. Talaga nga namang marami na namang hindi makakatulog nito sa mga Aerox enthusiasts dyan. Yung iba magiging busy na, maglilipara na naman ng mga loan applications. Yung mga naglabas ng motor sa kahapon, isusoli na ngayon. At yung mga matagal nang hindi nag-uusap na magkakaibigan, dekada na ngayon ay magkakamustahan. Paano nangyari yon? Ikaw ba naman sa halagang 127,900, pwede mo nang iuwi ito ng cash dito sa Guanzon. Kung gusto mo naman ng hulugan 19,800, pwede mo na rin maiuwi. Maghuhulugan ka lang ng 5,900 sa 3 taon. Siyempre may inclusion yan, helmet, template, 3 years registration, at siyempre may pre-services din yan mga bossing.